Ang bahay na itinayo ko mula sa sarili kong pawis, ang tahanan kung saan pinalaki ko ang aking pamilya ay hindi na sa akin. Isang pirasong papel lang ang iwinagayway sa harap ko at lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 65 taon ay biglang nawala. Ganun lang kabilis. Ito ang ginawa sa akin ng sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak na si Marco. Ginawa niya ito 3 araw matapos kong ibigay sa kanya ang isang bahagi ng aking katawan. Ang aking bato, ang regalo ng buhay na inialay ko dahil akala ko ay mamamatay na siya. Ngunit ang hindi ko alam, ako pala ang kanyang papatayin. Hindi sa paraang mabilis, kundi dahan-dahan, sa sakit, sa pighati, sa kataksila na walang kapantay. Habang nakatayo siya sa harapan ko sa silid ng ospital, suot ang kanyang mamahaling barong, ang kanyang buhok ay makintab at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Tinanong ko siya, "Bakit anak? Bakit mo ito ginawa?" At ang sagot niya, ang mga salitang iyon ay nakatatak pa rin sa aking puso hanggang ngayon. Sinabi niya, "Tatay, dahil kaya ko, dahil kaya niya." Walang pagsisisi, walang awa, walang utang na loob. Para sa kanya, ako ay isang kasangkapan lamang, isang bagay na maaring gamitin at pagkatapos ay itatapon na lang kapag hindi na kailangan. Akala niya, iyon na ang katapusan. Akala niya, nagtagumpay na siya, pera, bahay, lahat na sa kanya na. At ako ay iiwan na lang sa isang nursing home para doon na maghintay ng aking kamatayan. Ngunit may isang bagay na hindi niya inasahan. May isang taong nakamasid, isang taong nakakaalam ng lahat ng kanyang kasinungalingan at sa sandaling bumukas muli ang pinto ng silid na iyon, gumuho ang kanyang mundo. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. 10 minuto matapos niya akong palayasin, dumating ang mga pulis at iyon pa lang ang simula. Bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe po kayo sa channel na ito at pakisabi sa amin sa comments kung saan po kayo nakikinig ngayon. Ang inyong pakikinig ay malaking bagay na po para sa amin. Ang lahat ay nagsimula sa pagmamahal. Isang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak. Master, 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking asawang si Elena. Mula noon ang bahay namin ay naging napakatahimik. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin sa kanya. Sa kanyang mga ngiti, sa kanyang pag-aaruga. Ang tanging natitira na lang sa akin ay si Marco, ang aming nag-iisang anak. Ngunit pagkatapos mamatay ng kanyang ina, unti-unti siyang lumayo. Palagi siyang abala. May sariling buhay. Bihira na siyang tumawag o bumisita. Sinasabi ko na lang sa sarili ko, ganyan talaga, Antonio. Kailangan niyang buuin ang sarili niyang pamilya. Tiniis ko ang lungkot. Tiniis ko ang pangungulila. Dahil iyon ang ginagawa ng mga magulang, hindi ba? Nagtitiis tayo para sa ikabubuti ng ating mga anak. Hanggang isang gabi, 2 linggo bago ang operasyon, bigla siyang dumating sa aming bahay. Ang itsura niya ay hindi ko malilimutan. Maputla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga mata puno ng luha. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing, "Tatay, may sakit po ako, malubha." Dinala niya ako sa isang klinika kinabukasan. Nakita ko ang mga resulta ng pagsusuri. Nakasulat doon, kidney failure. Stage 4. Hindi ako makapaniwala. Ang matipuno kong anak, ang lalaking pinangarap kong mag-alaga sa akin sa aking pagtanda, ay may taning na ang buhay. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng kidney transplant sa lalong madaling panahon. Hindi ako nagdalawang isip, hindi ako nag-atubili. Sa sandaling yon, walang mas mahalaga pa kaysa sa buhay ni Marco. Agad akong nagpates. At sa awa ng Diyos, o siguro sa plano ng tadhana, kami ay perpektong tugma, a perfect match. Anong klaseng ama ako kung tatanggi ako? Anong klaseng ama ako kung hahayaan kong mamatay ang sarili kong anak habang may magagawa ako? Pumirma ako sa lahat ng papeles na inilatag niya sa harapan ko. Mga medical consent forms, sabi niya. Napakakapal ng mga dokumento. Hindi ko na binasa ang mga maliliit na letra. Ang nasa isip ko lang, kailangan kong iligtas ang aking anak. Ang tiwala ko sa kanya ay buong buo.
Naalala ko pa ang araw ng operasyon, hawak niya ang kamay ko habang itinutulak ang stretcher papasok sa operating room. Ang mga mata niya'y namumula. Salamat nga, tay, pulong niya. Salamat sa pagliligtas ninyo sa akin. Iyon ang huling narinig ko. Bago ako lamunin ng dilim ng anesthesia, pagmulat ko ng aking mga mata, ang una kong naramdaman ay ang sakit. Isang matinding kirot sa aking kaliwang tagiliran, tila may mainit na bakal na nakadikit sa aking balat. Ang amoy ng gamot at Xiao Duji ay nanunuot sa aking ilong. Ang tunog ng mga makina sa paligid ko, ang tanging musika sa loob ng ICU, pero wala akong pakialam sa sakit. Ang una kong hinanap ay si Marco. Nasaan ang anak ko? Tanong ko sa nurse na pumasok. Si Yaya Fe, isang mabait na babae na nasa 50 anyos. Ang kanyang mga mata may lungkot. Nagpapagaling po siya sa ibang palapag, Mang Antonio, sabi niya, habang inaayos ang aking kumot. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Okay lang po siya, okay lang siya. Paulit-ulit kong sinasabi iyon sa aking isipan. Okay lang ang anak ko. Ang sakripisyo ko ay hindi nasayang. Ang sakit na ito ay may katuturan. Ngunit sa loob ng 2 araw, hindi ko siya nakita. Palagi kong tinatanong. At palagi ring pareho ang sagot, nagpapahinga po siya. Kailangan ninyo ring magpahinga. May kakaiba sa mga tingin ni Yaya Fe sa akin, isang tingin ng awa, ng habag, na para bang may alam siyang isang napakasakit na sikreto na hindi niya masabi. Hindi ko maintindihan kung bakit. At pagkatapos, dumating ang 3 araw. Ang araw na winasak ang lahat, pumasok siya sa aking silid. Hindi mukhang galing sa operasyon, mukhang galing sa isang business meeting. At sa likod niya, ang kanyang abogado. Sa kamay nito, ang mga papeles na magpapalaya sa akin mula sa aking sariling tahanan. Ang mga papeles na nilagdaan ko dahil sa aking bulag na pagtitiwala at pagmamahal. Doon ko nalaman ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ngunit tulad ng sinabi ko, iyon ang akala niyang katapusan. Ang hindi niya alam, ang tunay na kwento, ay doon palang magsisimula. Dahil pagkatapos niyang sabihin ang mga masasakit na salitang iyon, bumukas ang pinto. At ang taong pumasok ay ang magiging simula ng kanyang katapusan. Ang unang 2 araw sa loob ng ospital ay parang isang panaginip na ayaw matapos. O mas tamang sabihin, isang bangungot. Ang kirot sa aking tagiliran ay palaging nariyan, isang paalala ng operasyong pinagdaanan ko. Bawat pag-ubo, bawat paghinga ng malalim ay parang may tumutusok na libu-libong karayom sa aking laman. Ngunit ang sakit na iyon ay kaya kong tiisin. Ang mas mahirap dalhin ay ang bigat ng katahimikan at ang pader ng mga pilit ng ngiti na humaharang sa akin mula sa katotohanan. Ang silid ko sa ICU ay malamig at puti. Ang tanging kulay ay nanggagaling sa birding linya na sumasayaw sa screen ng makina sa aking tabi. At ang tanging tunog ay ang tuloy-tuloy na pag-beep nito. Ito raw ang palatandaan na buhay pa ako. Ngunit sa bawat pag-beep, ang nararamdaman ko ay hindi buhay, kundi pag-iisa. Sa labas ng bintana, ang ulan ay walang tigil sa pagpatak, hinuhugasan ng syudad ng Maynila, ngunit hindi nito kayang hugasan ng kaba na unti-unting namumuo sa aking dibdib. Si Yaya Fe, ang medyo may edad ng nurse, ang madalas kong nakakausap, mabait siya. Mahinahon ang kanyang mga kamay sa tuwing aayusin niya ang aking swero o papalitan ang aking benda. Ngunit ang kanyang mga mata, may sinasabi itong iba. Sa tuwing titingin siya sa akin, may nakikita akong awa. Hindi awa para sa isang matandang nagpapagaling mula sa operasyon, kundi isang mas malalim na habag, isang habag na hindi ko maintindihan. Yaya Fe, kumusta na po ang anak ko, si Marco? Iyon ang tanong na paulit-ulit kong binibigkas sa bawat taong pumapasok sa aking silid. At ang sagot niya, tulad ng sagot ng mga doktor at iba pang nurse, ay laging pareho. Ayos lang po siya, Mang Antonio. Nagpapahinga po siya sa kabilang palapag. Isang araw, sinubukan kong muling magtanong, maaari ko na ba siyang makita? Kahit isang sulyap lang, gusto ko lang masigurado na maayos talaga siya.
Nakita ko ang pag-aatubili sa kanyang mukha. Tumingin siya sa sahig pagkatapos ay sa bintana, kahit saan, wag lang sa aking mga mata. Hindi pa po pwede, Mang Antonio, mahigpit pa po ang bilin ng doktor. Kailangan ninyong magpalakas. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad siyang nagpaalam. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng silid na para bang may tinatakasan siyang tanong na alam niyang hindi niya kayang sagutin. Ang kanyang pag-iwas, ang kanyang mga pilit na ngiti, ang mga iyon ang nagsimulang magtanim ng maliliit na binhi ng pagdududa sa aking isipan. Bakit hindi nila ako hinahayaang makita ang sarili kong anak? Pareho kaming nasa iisang ospital, pareho kaming nagpapagaling. Hindi ba't mas makakatulong sa aming paggaling kung makikita namin ang isa't isa? Sinubukan kong alisin ang mga isiping yon. Marahil ay paranoid lang ako, marahil ay epekto lang ito ng mga gamot at ng sakit. Sinabi ko sa sarili ko, Antonio, magtiwala ka. Kinagawa lang nila ang trabaho nila. Ang mahalaga, ligtas si Marco. Buhay siya. Sa ikalawang araw, inilipat ako mula sa ICU patungo sa isang pribadong silid. Mas maliit ito, ngunit mas tahimik. May sarili akong bintana na tanaw pa rin ang walang katapusang pagbuhos ng ulan. Dito ang pag-iisa ay mas lalong tumindi. Wala na ang ingay ng mga makina. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang tibok ng sarili kong puso at ang mga bulong ng aking mga agam-agam. Naisip ko si Elena, ang yumaong kong asawa. Kung nandito lang siya, tiyak na alam niya ang gagawin. Hahawakan niya ang aking kamay at sasabihing, Antonio, magiging maayos ang lahat. Ang kanyang presensya lang ay sapat na para pawiin ang lahat ng aking takot. Ngunit wala na siya. At si Marco, ang bunga ng aming pagmamahalan, ay tila napakalayo kahit na nasa iisang gusali lang kami. Dumating muli si Yaya Fe ng hapong iyon upang tulungan akong umupo sa isang silya sa tabi ng bintana. Habang inaayos niya ang aking mga unan, muli kong sinubukan. Fe, sabi ko, sa mas mahinang boses, pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. May problema ba kay Marco? Sa pagkakataong iyon, hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya ako ng matagal. At sa kanyang mga mata nakita ko ang isang digmaan. Isang digmaan sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang isang nurse at ang kanyang konsensya bilang isang tao. Huminga siya ng malalim at nang sa wakas ay nagsalita, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Mang Antonio, bukas ay dadalawin na kayo ng anak ninyo. Pangako po iyan. May kakaiba sa paraan niya ng pagsabi ng salitang pangako. Parang hindi ito isang kasiguraduhan, kundi isang babala. Bago siya umalis, tumigil siya sa may pintuan. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. At sa tingin na iyon, para siyang humihingi ng tawad. Hindi ko maintindihan kung para saan. Ngunit ang salitang bukas, iyon ang pinanghawakan ko. Bukas, magkikita na kami. Bukas, mawawala na ang lahat ng pagdududang ito. Bukas, mayayakap ko na ang aking anak. Umupo ako sa silyang iyon sa loob ng maraming oras. Pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga kulay abong ulap. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsimulang sumindi isa-isa tulad ng mga bituin sa isang madilim na kalangitan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam ako ng kapayapaan, isang huwad na kapayapaan. Hindi ko alam na ang bukas na iyon na puno ng pag-asa ay ang magiging pinakamadilim na araw ng aking buong buhay. Ang umaga ng 3 araw ay puno ng pananabik. Nagising ako bago pa man sumikat ang araw, hindi na alintana ang sakit sa aking tagiliran. Ang tanging nararamdaman ko ay ang mabilis na pintig ng aking puso. Ngayong araw ko makikita si Marco. Hindi ko ginalaw ang almusal na dinala sa akin. Ang aking tiyan ay tila may buhol, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kaba at saya. Nakaupo ako sa silya sa tabi ng bintana, nakatiklop ang aking mga kamay sa aking kandungan. Pinraktis ko sa isip ko ang mga sasabihin ko. Sasabihin kong hindi mahalaga ang sakit. Sasabihin kong gagawin ko ulit iyon nang walang pag-aalinlangan. Dahil iyon ang ginagawa ng mga ama. Ang orasan sa dingding ay tila bumagal.
Ang bawat tiktak ay parang isang walang katapusang paghihintay. Lumipas ang alas 10, alas 11 hanggang sa tanghali na. Ang pananabik ko ay unti-unting napalitan ng pag-aalala. Baka may nangyari, baka hindi siya pinayagan ng doktor. At pagkatapos, bumukas ang pinto. Sa isang saglit, lumukso ang puso ko sa tuwa. Sinubukan kong tumayo, iunat ang aking kamay patungo sa kanya. Marco. Ngunit hindi siya lumapit sa akin. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang itim na pantalon. Ang suot niya ay isang mamahaling barong, plantsadong-plantsado. Ang kanyang buhok ay maayos na naisuklay. Ang kanyang sapatos ay makintab. Ang itsura niya ay hindi tulad ng isang taong kalalabas lang mula sa isang malaking operasyon. Ang itsura niya ay parang papunta siya sa isang business meeting. Tiningnan ko ang kanyang katawan, ang kanyang dibdib, ang kanyang tagiliran. Naghihintay na makita ang benda. Walang benda. Nasaan ang benda mo, anak? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako ng kanyang mga mata na ngayon ko lang napansin ay napakalamig. Walang emosyon. Walang bakas ng pagmamahal. Parang mga mata ng isang estranghero. Pagkatapos ay nakita ko sila. 2 tao ang pumasok sa silid mula sa kanyang likuran na kanina'y natatakpan ng kanyang anino. Isang babae na nasa mga 30 anyos, nakasuot ng isang formal at itim na kasuotan, may dalang itim na leather briefcase. Ang isa naman ay isang mas batang babae, may blondeng buhok, na abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone, tila walang pakialam sa paligid. Marco, sabi ko ulit, mas mabagal sa pagkakataong ito. Sino sila? Ang babaeng nakapormal na kasuotan ang lumapit. Ang kanyang ngiti ay profesional, ngunit matalim. Magandang tanghali po, Mr. Reyes. Ako po si Attorney Diaz, abogado po ako ng anak ninyo. Abogado. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Abogado, inulit ko sa aking isipan. Bakit? Bakit kailangan ni Marco ng abogado para bisitahin ang sarili niyang ama sa ospital? Kumuha si Attorney Diaz ng isang malaking sobre mula sa kanyang briefcase. Maingat niyang inilapag ito sa kama sa tabi ko. Ito po ay isang eviction notice, Mr. Reyes. Tinitigan ko ang sobre, pagkatapos ay siya at pagkatapos ay si Marco. Ang aking isipan ay naguguluhan, hindi maproseso ang mga salitang naririnig ko. Hindi ko maintindihan. Pinirmahan ninyo po ang paglilipat ng pagmamay-ari ng inyong bahay sa inyong anak bago ang operasyon, mahinahong paliwanag ni Attorney Diaz. Ang ari-arian po ay legal ng nakapangalan sa kanya. Ang mga salita ay parang isang banyagang lengguwahe, walang saysay. Hindi, sabi ko, nanginginig ang aking ulo. Ang mga yon ay mga medical consent forms para sa operasyon. Basahin ninyo ang fine print, Tay. Ang boses ni Marco. Sa wakas, nagsalita siya, ngunit ang kanyang boses ay patag. Walang emosyon, parang nagsasalita siya sa isang taong hindi niya kilala. Tumingin ako sa sobre. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto na hindi ko ito magawang buksan. Ang papel ay parang may bigat ng 1,000 bato. Marco, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi na marinig. Anak, anong nangyayari? Ililipat ka na namin sa Sunrise Senior Living, sabi niya, diretsahan. Isang care facility, bayad na ang unang 6 na buwan mo doon. Isang care facility, isang nursing home. Ipinapatapon niya ako sa isang ampunan para sa mga matatanda. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong nabasag sa loob ko. Hindi malakas, kundi dahan-dahan, parang yelo na unti-unting nagkakaroon ng lamat. Ang huling piraso ng aking puso na puno ng pag-asa ay tuluyan ng nadurog. Pero ibinigay ko sa iyo ang bato ko, sabi ko. Ang aking boses ay basag na. Iniligtas ko ang buhay mo. Itinagilid ni Marco ang kanyang ulo. At sa unang pagkakataon, may nakita akong kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito pagmamahal, hindi ito pasasalamat, ito ay paglibak. Tuwa sa paghihirap ng iba. Paano ang operasyon mo? Tanong ko, desperadong kumakapit sa huling hibla ng pag-asa na baka nagkakamali lang ako. Ang bato mo, maayos ka na ba?
Ngumiti siya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na nagpadala ng yelo sa aking mga ugat. Wala akong operasyon, Tay, sabi niya. Wala naman talaga akong sakit. Ang silid ay umikot. Ang mga pader ay tila papalapit sa akin. Hindi ako makahinga. Ang babaeng blonde sa likod niya, si Tiffany pala ang pangalan, ay sa wakas ay tumingala mula sa kanyang telepono. Ngumisi siya. Isang ngisi ng tagumpay. Tinitigan ko si Marco, ang anak na pinalaki ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng isang bahagi ng aking katawan para iligtas. At ang tanging nakikita ko sa harapan ko ay isang ganap na estranghero, isang halimaw na may mukha ng aking anak. Bakit? Pulong ko. Ito na lang ang salitang kaya kong bigkasin. Bakit? Nagkibit balikat lang siya. Isang simpleng kilos na bumasag sa lahat ng natitira sa akin. Dahil kaya ko. Ang aking dibdib ay parang hinukay at tinanggalan ng laman. Isang malaking butas na puno ng hangin at sakit. Ang bato ko, ang bahay ko, ang anak ko, lahat ay nawala sa isang iglap. Tumikim si Attorney Diaz na parabang gusto nang tapusin ang eksena. Mr. Reyes, iminumungkahi ko po na basahin ninyo ang mga dokumento. Nag-abot siya ng isang business card. Hindi ko ito kinuha. Nahulog ito sa sahig, nakataob, tulad ng aking buhay. Tumalikod na si Marco para umalis. Si Tiffany ay sumunod, ang mga daliri ay muling naglalaro sa screen ng kanyang telepono. Isinara ni Attorney Diaz ang kanyang briefcase. Isang matunog na pag-click na parang tunog ng pagsasara ng pinto sa aking nakaraan. At ganoon lang, paalis na sila. Ibinuka ko ang aking bibig para may sabihin, para sumigaw, para magmakaawa. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang aking lalamunan ay parang piniga. Ngunit bago pa man tuluyang maisara ang pinto, bigla itong bumukas ng malakas. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang babae ang pumasok na parang isang bagyo. Nakasuot siya ng puting coat sa ibabaw ng asul na scrubs. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa isang mahigpit na bun at ang kanyang mukha ay puno ng galit. Isang galit na tila kayang magpatigil ng tibok ng puso. Hindi siya sa akin nakatingin. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok kay Marco. Tumigil ka diyan, sabi niya. Ang kanyang boses ay matalas at may autoridad, parang isang kutsilyo na humiwa sa tensyon sa loob ng silid. Natigilan si Marco. Ang kanyang kamay ay naniga sa door handle at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, nakita ko ang takot, tunay na takot na gumuhit sa kanyang mukha. Ang babaeng pumasok ay tila may dalang kapangyarihan na kayang magpayanig sa buong ospital. Tumayo siya sa may pintuan. Ang kanyang puting coat ay bahagyang umangat dahil sa bilis ng kanyang pagpasok. Ang kanyang madilim na mga mata ay nakatitig kay Marco na may tindi na kayang magpatunaw ng bakal. Ako si Dr. Althea Santos, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Ako ang pinuno ng Transplant Surgery Department sa ospital na ito. Sinubukan ni Marco na bawiin ang kanyang kumpiyansa. Inayos niya ang kanyang barong. Doktora, ito po ay pribadong usapin ng pamilya. Ang organ trafficking ay hindi kailanman nagiging pribadong usapin, Mr. Reyes. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin, mabigat at nakakalason. Organ trafficking. Hindi ko maintindihan. Tumingin ako kay Dr. Santos pagkatapos ay kay Marco. Ang aking utak ay tumatangging tanggapin ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ang ekspresyon ni Dr. Santos ay lumambot ng bahagya nang lumingon siya sa akin, ngunit ang galit sa kanyang mga mata para kay Marco ay hindi nabawasan. Ang anak ninyo ay hindi kailanman nagkasakit, Mang Antonio, sabi niya. Ang mga salita ay tila tumalbog lang sa aking isipan sa una. Ano po? Pineki niya ang kanyang mga medical records. Umiling ako. Hindi maaari. Pero ang mga tests, ang mga doktor na nagsabi sa akin na may kidney failure siya, ang mga doktor na iyon ay binayaran, sabi ni Dr. Santos. Ang kanyang boses ay matatag. Ang mga records na nakita ninyo ay gawa-gawa lamang.
Tumingin ako kay Marco, naghihintay. Naghihintay na sumigaw siya at sabihing kasinungalingan ang lahat. Naghihintay na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ngunit wala. Wala siyang sinabi. Nakayuko lang siya, iniiwasan ang tingin ng lahat. Nakita ko ang mga resulta, bulong ko, desperado pa ring maniwala sa isang bagay na totoo. Ang nakita ninyo ay mga peking dokumento, sagot ng doktora. Hinawakan ko ng mahigpit ang braso ng Silya. Ang aking mga buko ay namuti sa diin. Kung ganoon, nasa ng bato ko? Hindi nag-atubili si Dr. Santos. Ito ay inilipat sa ibang pasyente. Si Don Ricardo de Leon, isang taong tunay na mamamatay na kung hindi dahil sa transplant. Ang pangalan ay walang kahulugan sa akin noon, ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya rito ay nagparamdam sa akin ng panlalamig. Sa wakas, nagsalita si Marco. Kalokohan ito. Talaga ba? Hinugot ni Dr. Santos ang isang tablet mula sa bulsa ng kanyang coat. Walang anumang record na ikaw ay na-admit dito, Mr. Reyes. Walang blood work, walang dialysis appointments. Itinutok niya ang screen sa mukha ni Marco. Wala, blanco. Ang mukha ni Marco ay namutla na parang isang papel. Lumapit si Attorney Diaz. Doktora, sa tingin ko ay wala kayong karapatan. Ang kliyente mo, putol ni Dr. Santos, ay nakagawa ng fraud. Laban sa sarili niyang ama, laban sa ospital na ito, at laban sa batas ng Pilipinas. Hindi na ako makahinga. Ang silid ay lumiliit. Ano? Pulong ko ulit. Tumingin sa akin si Dr. Santos at sa pagkakataong iyon, ang nakita ko sa kanyang mga mata ay purong awa. Pera, Mang Antonio, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Ipinagbili ng anak ninyo ang inyong bato sa halagang 25 milyong piso. 25 milyon, 25,000. Ang numero ay napakalaki, napaka-imposible. Tumingin ako kay Marco. Sa pagkakataong ito, ako na ang nagtanong ng may diin. Totoo ba iyon? Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa sahig na parang doon niya mahahanap ang mga kasinungalingan na sasabihin niya. Marco, sigaw ko. Ang aking boses ay puno ng sakit at galit na ngayon ko lang naramdaman. Totoo ba? Wala pa ring sagot. Nagpatuloy si Dr. Santos. Ang pamilya ni Mr. De Leon ay nag-ayos ng isang pribadong transaksyon. Ang sinabi sa kanila, ang donor ay ang anak ninyo, isang binatang handang tumulong sa isang estranghero. Nagbayad sila ng naaayon. Pero hindi siya iyon, sabi ko, habang unti-unting nabubuo ang buong larawan sa aking isipan. Hindi, sabi ng doktora, kayo iyon. Naramdaman ko ang pagkahilo. Ang aking mga kamay ay namanhid at kinuha niya ang pera. Bawat isang sentimo, tumingin ako sa aking anak, ang batang pinalaki ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Bakit? Tanong ko sa huling pagkakataon, ang aking boses ay halos isang hinaing na lang. Bakit anak? Sa wakas, tumingala si Marco. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig, walang laman. Dahil kaya ko, hindi iyon isang paliwanag. Iyon ay isang pagwawalang bahala. Ang tatlong salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa eviction notice, mas masakit pa sa katotohanang walang operasyon, mas masakit pa sa 25 milyong piso dahil kaya niya. Iyon lang pala ang halaga ko sa kanya, isang oportunidad. Ang panga ni Dr. Santos ay tumigas. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naubos. Mr. Reyes, sabi niya kay Marco, ang kanyang boses ay muling naging matigas. Iminumungkahi kong manatili ka diyan. Aalis na ako, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay may bahid na ng kaba. Gumalaw siya patungo sa pinto. Hindi ka aalis. Hindi pinansin ni Marco si Dr. Santos. Hinawakan niya ang door handle. Ngunit ang doktora ay hindi gumalaw. Hindi siya humabol. Nanatili lang siyang nakatayo doon, nakakrus ang mga braso at ngumiti. Isang maliit na ngiti, malamig at puno ng kumpiyansa. Sige, sabi niya ng mahina, subukan mo. Hinila ni Marco ang pinto para buksan ito at natigilan dahil nakatayo sa pasilyo ay dalawang lalaking naka-uniforme ng pulis. Umatras si Marco ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng lahat ng kulay. Puti na parang kaluluwa. Ang boses ni Dr. Santos ay kalmado na, halos banayad.
Tumawag ako bago ako pumasok sa silid na ito, Mr. Reyes, sabi niya. Talaga bang inakala mo na hahayaan lang kitang maglakad palayo? Ang lahat ay nangyari nang napakabilis. Pumasok ang 2 pulis sa silid. Ang mas matangkad, si Officer Walsh, ay may buhok na medyo puti na at may mga matang mahinahon. Ang mas bata, si Officer Cooper, ay mas malapad ang katawan at may radyo na nakaklip sa kanyang sinturon. Umatras pa si Marco palayo sa pinto. Teka lang, bitawan niyo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Nagkakamali lang kayo. Marco Reyes, sabi ni Officer Walsh, ang kanyang tono ay propesyonal at walang bahid ng emosyon. Inaaresto ka namin. Lumapit si Officer Cooper. Naglabas siya ng isang pares ng posas. Tumalikod ka, sir. Tumingin si Marco sa paligid. Kay Attorney Diaz, kay Tiffany, kay Dr. Santos. Naghahanap siya ng tulong ng isang paraan para makatakas. Ngunit wala siyang nakita. Ang mga mukha sa paligid niya ay mga pader na hindi niya kayang gibain. Tumalikod ka, ulit ni Officer Cooper, mas may diin sa pagkakataong ito. Dahan-dahang tumalikod si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay sa kanyang likuran. Narinig ko ang pag-click ng metal, nakita ko ang pagsara ng posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog na iyon ay ang tunog ng pagsasara ng kanyang kalayaan. Lumingon siya, ang kanyang ulo ay nakapihit patungo sa akin. Tatay, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Tatay, kaya kong ipaliwanag. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang anak na pinalaki ko, ang lalaking ipinagbili ang aking bato para sa $250,000. Tinitigan ko ang estrangherong nasa harapan ko. At pagkatapos ay tumalikod ako. Hindi ako nagsalita. Hindi ako umimik. Tumingin lang ako sa labas ng bintana. Sa ulan na patuloy na bumubuhos sa Maynila. Sa mundo na patuloy na umiikot na parang walang nangyari. Inakay ni Officer Walsh si Marco palabas ng pinto. Si Tiffany ay sumunod. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanyang telepono na para bang mas mahalaga pa iyon kaysa sa kinabukasan ng lalaking kasama niya. Isinara ni Attorney Diaz ang kanyang briefcase sa huling pagkakataon at tahimik na sumunod sa kanila. At ganoon lang, nawala na sila. Nagsara ang pinto. Ang silid ay biglang naging napakatahimik. Naiwan akong nakaupo doon, nakatitig sa espasyong iniwan ng aking anak. Hinila ni Dr. Santos ang isang silya at umupo sa tabi ko. Ikinalulungkot kong sa ganitong paraan ninyo nalaman ang lahat, Mang Antonio, sabi niya, nang mahina. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Magkano ulit iyon? Sa wakas ay naitanong ko, ang aking boses ay paos. 25 milyong piso. Dahan-dahan akong tumango. Na parabang ang numero ay may saysay na parabang mayroon pang anumang bagay na may saysay sa mundong ito. Natahimik si Dr. Santos sandali. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli. Hindi pa alam ni Mr. De Leon ang buong katotohanan, pero malalaman niya. At naniniwala akong gugustuhin kanyang makilala. Ayokong makipagkilala kahit kaninom, sabi ko. Kumuha siya ng isang card mula sa kanyang coat at inilagay ito sa mesa sa tabi ng aking kama. Kapag handa na po kayo, tumayo na siya para umalis. Sa may pintuan, huminto siya. Mang Antonio, sabi niya, naglitas po kayo ng buhay ngayon. Sinadya man ninyo o hindi. Mahalaga po iyon. Pagkatapos ay nawala na rin siya. Naiwan akong mag-isa sa tahimik na silid. Ang mga makina ay patuloy sa pagbip, ang ulan ay patuloy sa pagpatak. At sa isang lugar sa syudad na ito, ang aking anak ay dinadala palayo. Tumingin ako sa pinto sa espasyong kinatatayuan ni Marco at doon ko napagtanto. Matagal ko na pala siyang nawala. Bago pa man ang operasyon, bago pa man siya umiyak sa aking pintuan 2 linggo na ang nakalipas. Hindi ko lang alam. Ang mga sumunod na araw sa ospital ay lumipas na parang isang mahabang gabi na walang bituin. Ang sakit sa aking tagiliran ay unti-unting humuhupa, ngunit ang sakit sa aking puso ay tila lalo pang lumalala. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapadala ng kaba sa aking dibdib, isang kalahating pag-asa at kalahating takot na baka si Marco iyon. Bumabalik para humingi ng tawad, or baka para kunin ang kung ano pang natitira sa akin. Ngunit walang Marco na dumating.
Ang tanging dumating ay ang mga nurse na may dalang gamot at pagkain na hindi ko naman magawang kainin. Nawalan ako ng gana sa lahat, sa pagkain, sa pakikipag-usap, maging sa pagtingin sa labas ng bintana. Ang mundo sa labas ay patuloy sa pag-ikot, ngunit ang aking mundo ay huminto. Ano pa ang saysay ng lahat? Wala na akong bahay na uuwian. At ang mas masakit, wala na akong anak na matatawag na akin. Napapaligiran ako ng 4 na puting pader at sa loob ng mga pader na iyon, ako ay isang matandang lalaki na inabandona at niloko. Isang matandang lalaki na ang tanging nagawa ay ang magmahal ng sobra. Isang hapon, habang nakatitig lang ako sa kisame, bumukas ang pinto. Inaasahan ko na ang nurse na si Fe, ngunit iba ang pumasok, isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Medyo payat ang kanyang pangangatawan at ang kanyang balat ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, malinaw, puno ng sigla. May kasama siyang isang mas batang lalaki na nakatayo sa kanyang likuran, tahimik at magalang. Tumayo ang lalaki sa paanan ng aking kama. Tinitigan niya ako sandali na parang sinusuri ang bawat piraso ng aking pagkatao at pagkatapos ay nagsalita siya. 3 salita na babago sa takbo ng lahat. Iniligtas mo ako. Hindi na niya kailangan pang magpakilala. Alam ko na kung sino siya bago pa man niya sabihin. Ang kanyang mukha ay pamilyar mula sa mga balita at dyaryo. Lahat sa Maynila ay kilala si Don Ricardo de Leon, ang bilyonaryong henyo sa teknolohiya, ang pilantropo na nagpatayo ng mga paaralan at ospital, ang taong nagpapasweldo sa kalahati ng syudad, at ang taong ngayon ay may daladalang isang piraso ng aking katawan. Ang kanyang itsura ay mas payat kaysa sa mga litrato. Ang kanyang mga kilos ay maingat tulad ng isang taong nakakaunawa sa sakit. Mr. Reyes, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Maaari ba akong maupo? Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Dahan-dahan siyang umupo sa silyang nasa tabi ng aking kama. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita sa amin. Ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa. Ang akala ko po, sabi niya sa wakas, ang donor ay ang inyong anak. Isang binatang gustong tumulong ng hindi nagpapakilala. Tumingin ako sa malayo, sa bintana. Ang ulan ay tumila na. Ang anak ko po, sabi ko. Ang aking boses ay paos, ay gusto lang tulungan ang kanyang sarili. Ang ekspresyon ni Don Ricardo ay hindi nagbago, ngunit may kislap ng galit at awa sa kanyang mga mata. Nang sabihin sa akin ni Dr. Santos ang buong katotohanan, ako ay nasuklam. Walang salita na makapaglalarawan sa aking naramdaman. Muling namayani ang katahimikan. 2 taon na po akong may sakit. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay mas mahina na. Iniisip na ng aking mga apo na mamamatay na ako. Sinabi ng aking doktor na ilang buwan na lang ang itatagal ko, marahil ay mas maikli pa. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. Iniligtas ninyo ang buhay ko, Mr. Reyes. Sinadya man ninyo o hindi. Hindi ko po sinadyang iligtas ang kahit sino, sagot ko. Pero ginawa ninyo. Wala akong masabi roon. Ang katotohanan iyon ay hindi maikakaila. Bahagyang sumandal si Don Ricardo. Nalaman ko rin po ang tungkol sa inyong bahay. Alam kong wala na kayong uuwian. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal, ngunit sinabi niya ito ng may pakikiramay, hindi panghuhusga. Ngunit ako, mayroon akong tahanan. At ang aking mga apo ay kailangan nila ng isang guro, isang taong matiyaga, isang taong nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng magturo. Nanigas ang aking katawan. Ang aking orgulo, ang aking pride bilang isang lalaki ay biglang lumabas. Hindi po ako tumatanggap ng limos, Don Ricardo. Hindi ito limos, matatag niyang sabi. Ito ay pasasalamat. At marahil, isang pangalawang pagkakataon para sa ating dalawa. Pinag-aralan ko siya. Ang kanyang mga mata ay tapat. Walang bahid ng pagkukunwari. Ang lalaking ito ay walang anumang utang sa akin. Hindi ko piniling iligtas siya. Ako ay niloko, minanipula, ginamit. Ngunit narito siya ngayon, inaalok sa akin ang isang bagay na hindi ko alam na kailangan ko pala. Isang lugar, isang layunin. Lumapit ang kanyang kasama, si Walter,
at magalang na inilapag ang isang business card sa mesa sa tabi ng aking kama. Kapag handa na po kayo, Mr. Reyes, dahan-dahang tumayo si Don Ricardo, bahagyang napangiwi sa sakit. Pag-isipan ninyo, hindi ninyo kailangang magdesisyon ngayon, ngunit sa tingin ko, alam na naming pareho na nakapagdesisyon na ako. Tumingin ako sa lalaking ito, isang estranghero na walang utang sa akin, ngunit may utang sa akin ng lahat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 araw, nakaramdam ako ng isang bagay, maliban sa kataksilan, nakaramdam ako ng posibilidad. Pag-iisipan ko po, sabi ko. Ngumiti si Don Ricardo, isang tunay na nangiti. Iyon lang po ang hinihiling ko. Umalis siya ng tahimik kasunod si Walter. Ang silid ay tila mas uminit, mas lumiwanag. Kinuha ko ang business card. Simple lang to, elegante. Isang pangalan, isang numero at isang address sa Tagaytay kung saan tanaw ang lawa ng Taal. Hindi ko pa alam noon, ngunit ang desisyong iyon ang magliligtas sa akin. Hindi mula sa kahirapan, kundi mula sa kalungkutan. 2 linggo ang lumipas at ako ay nasa isang bahay na hindi akin, nagpapagaling mula sa isang operasyon na nagligtas sa buhay ng isang estranghero. Ang mansyon ng mga De Leon ay nakatayo sa isang burol sa Tagaytay na may malalaking bintana na tanaw ang kalmadong lawa, ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay nakakapanibago. Malayo sa ingay at polusyon ng Maynila, malayo sa mga alaala ng sakit at kataksilan. Tuwing umaga, dahan-dahan akong naglalakad sa kanilang malawak na hardin. Sinusubok ko ang aking lakas, nararamdaman ang paghila ng peklat sa aking tagiliran sa bawat hakbang. Ang peklat na iyon ay isang permanenteng marka ng pagmamahal na naging kasakiman. Isang hapon habang nakaupo ako sa tabi ng bintana at pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng bulkan, nilapitan ako ni Walter. Nandito po si Detective Cruz para sa inyo, Mr. Reyes. Tumango ako. Inaasahan ko na siya. Si Detective Samuel Cruz ay nasa mga 50 anyos. May buhok na medyo puti na at mga matang pagod. Tila isang taong nakakita na ng napakaraming pamilyang sinira ang kanilang sarili. May dala siyang isang folder sa ilalim ng kanyang braso. Lumitaw sandali si Don Ricardo sa may pintuan, kinamayan si Detective Cruz at pagkatapos ay iniwan kaming dalawa. Umupo si Detective Cruz sa tapat ko at binuksan ang folder. Naghahanda na po kami ng kaso laban sa inyong anak, Mr. Reyes, sabi niya ng mahina. Kailangan ko pong ipakita sa inyo ang ilan sa mga ebidensya. Inilabas niya ang isang nakaprint na text message at idinulas ito sa mesa, galing kay Marco para kay Tiffany. Hinding-hindi malalaman ng matanda, pinakamadaling pera na kinita ko sa buong buhay ko. Tinitigan ko ang mga salita, nanlabo ang aking paningin. Nagpatuloy si Detective Cruz. Mayroon po kaming timeline na nagpapakita na sinimulan ng inyong anak ang planong ito, 6 na buwan na ang nakalipas, mga peking medical records. Sinuhulan niya ang isang technician sa isang klinika para pekein ang mga resulta ng pagsusuri at pagkatapos nariyan ang bank transfer. Naglabas siya ng isa pang papel, isang bank statement at naroon nga, 25 milyong piso, idineposito 2 araw pagkatapos ng aking operasyon. Wala akong sinabi. Ano pa ba ang sasabihin? Sumandal si Detective Cruz. Marami pong pagkakamali ang anak ninyo, Mr. Reyes. Naging sakim siya, naging pabaya. At ngayon, may sapat na kaming ebidensya para may pakulong siya ng matagal. Tumingin ako sa aking mga kamay, matatandang kamay, mga kamay na may peklat. Detective, sabi ko ng dahan-dahan, minahal ba ako ng anak ko kahit minsan lang? Ang tanong ay nanatili sa hangin. Matagal na nanahimik si Detective Cruz. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Hindi ko po alam, sir, sabi niya, pero alam ko po na hindi kanya nirespeto. Tumango ako, yun ang sagot na inaasahan ko. Siguro, yun lang ang tanging tapat na sagot na mayroon. Ang paglilitis ay itinakda 3 buwan mula ngayon, sabi ni Detective Cruz. Tetestigo po ba kayo? Tumingin akong muli sa aking mga kamay, sa peklat, sa aking tagiliran, sa buhay na ibinigay ko nang hindi ko namamalayan. Opo, sabi ko, tetestigo ako. Pinag-aralan ako ni Detective Cruz. Hindi po magiging madali, haharapin ninyo siya sa korte.
Alam ko po, sabi ko, ngunit may mga katotohanan na kailangang bigkasin ng malakas. Tumayo si Detective Cruz at isinara ang folder. Sa may pintuan, huminto siya. Makukulong po ang anak ninyo, Mr. Reyes. Masyadong malinaw ang mga ebidensya. Tumango ako. Mabuti, sabi ko ng mahina. Umalis siya. Ang bahay ay tila mas lumamig. Ang 3 buwan ay parang 3 taon. Ngunit nang dumating ang araw na iyon, handa na ako. O iyon ang akala ko. Ang courtroom ay mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Pumasok ako sa mabibigat na pinto ng Cook County Courthouse at naramdaman ko ang bawat pares ng mata na nakatutok sa akin. Puno ang gallery. Mga reporter, mga estranghero, mga taong nabasa ang tungkol sa kaso sa mga diyaryo. Sa harapan ng silid, sa likod ng lamesa ng depensa, nakaupo ang aking anak. Si Marco ay nakasuot ng isang madilim na suit. Maayos ang kanyang buhok. Mukha siyang normal, kagalang-galang. Mukha siyang isang sinungaling. Si Judge Helen Crawford ay nakaupo sa kanyang puwesto, may buhok na kulay pilak at mukhang istrikto. Ang taga-usig, si Prosecutor Carolyn Turner, ay nakatayo sa lectern, ang kanyang tindig ay matalas at walang patawad. At sa aking likuran, sa pangalawang hilera, ay nakaupo si Don Ricardo de Leon. Hindi siya nagsalita, hindi niya kailangan. Ang kanyang presensya lang ay sapat na. Nagsimula si Prosecutor Turner. Your Honor, ang mga ebidensya sa kasong ito ay napakalinaw. Mga email, text message, bank records. Lahat ay tumuturo sa isang sinadya at kalkuladong plano para lokohin ang sarili niyang ama. Tinawag niya si Dr. Stone sa witness stand. Ang akusado ay hindi kailanman nagkasakit, malinaw na sinabi ni Dr. Stone. Piniki niya ang kanyang medical records, sinuhulan niya ang isang clinic technician, minanipula niya ang kanyang ama para maniwala na nasa panganib ang kanyang buhay. Sumunod ang isang financial expert. Ang pera ay ginamit sa mga luho, isang BMW, isang biyahe sa Bahamas. Wala ni isang piso ang ginamit ng akusado para magbayad ng mga medical bills. Nagbulungan ang mga tao sa courtroom. Pagkatapos, lumingon sa akin si Prosecutor Turner. Tinatawag ng prosecution si Arthur Morrison sa witness stand. Nanginig ang aking mga binti habang tumatayo. Naglakad ako papunta sa witness stand, inilagay ang aking kamay sa Biblia at nanumpa na magsasabi ng katotohanan. Lumapit si Prosecutor Turner. Mr. Morrison, bakit po kayo pumayag na i-donate ang inyong kidney? Tumingin ako sa jury, 12 estranghero na magpapasya sa kapalaran ng aking anak. Dahil siya po ang anak ko, sabi ko, at mahal ko siya. Mahal niyo pa po ba siya? Matagal akong nanahimik. Tumingin ako kay Marco, hindi siya makatingin sa aking mga mata. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa lamesa sa kanyang harapan na parabang iyon ang pinaka-interesanting bagay sa buong mundo. Mahal ko po ang anak na inakala kong mayroon ako, sabi ko ng mahina, ang aking boses ay puno ng pait. Ngunit ang anak na iyon ay hindi kailanman umiral. Ang buong courtroom ay natahimik. Maging ang mga reporter na kanina'y abala sa pagsusulat ay napahinto. Tumayo si Patrick Hayes, ang abogado ni Marco. Your Honor, ang aking kliyente ay nagkamali lamang dahil sa matinding pangangailangan sa pera. Pinutol siya ni Prosecutor Turner. Isang pagkakamali o isang 6 na buwang plano para manlinlang at pagsamantalahan ang sarili niyang ama. Biglang tumayo si Marco, hindi na napigilan ng sarili. Your Honor, desperado lang po ako. Ang boses ni Judge Crawford ay parang yelo, malamig at matigas. Gumawa ka ng isang pagpili, Mr. Morrison, isang kalkulado at malupit na pagpili. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Mr. Morrison, gusto mo bang direktang kausapin ang iyong anak? Ang buong silid ay muling natahimik. Lahat ng mata ay nasa akin. Ito na ang sandali. Ang sandaling kinatatakutan ko, ngunit alam kong kailangan kong harapin. Dahan-dahan akong tumayo. Bumaba ako mula sa witness stand. Naglakad ako papunta sa gitna ng courtroom. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang paglalakbay mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan. Huminto ako sa harap mismo ng lamesa ng depensa at sa wakas ay tiningnan ko ang aking anak sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaiwas. Marco, sabi ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado.
ito ay matatag. Binigyan kita ng buhay 2 beses. Ang una ay noong ipinanganak ka, karga-karga kita sa delivery room. Binilang ko ang iyong mga daliri. Ipinangako ko sa sarili ko na poprotektahan kita habang buhay. At ang pangalawa ay noong ibinigay ko sa iyo ang aking bato. Pero hindi ko pala ito ibinigay sa iyo, kinuha mo ito. Tumingin ka sa iyong ama at ang nakita mo ay mga simbolo ng piso. Hindi mo nakita ang lalaking nagtrabaho sa 2 kumpanya para lang mapag-aral ka sa kolehiyo. Hindi mo nakita ang lalaking umupo ng mag-isa sa loob ng 5 taon pagkamatay ni Elena, umaasa sa bawat araw na tatawag ka. Ang tanging nakita mo ay isang matandang hangal. Isang matandang lalaki na maaari mong gamitin at pagkatapos ay itatapon na lang. Huminto ako, hinayaan ang mga salita na tumagos sa kanya at sa lahat ng nakikinig. Siguro nga, ako ay isang hangal dahil minahal kita ng walang kondisyon. Ngunit ikaw, Marco, ikaw ay hindi ko na anak. Ang katahimikan sa courtroom ay nakakabingi. Walang gumagalaw, walang humihinga. Si Judge Crawford ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Marco Morrison, ikaw ay napatunayang nagkasala sa salang fraud, elder abuse, conspiracy to commit unlawful organ transaction at falsification of documents. Hinatulan kita ng 10 taon na pagkakakulong sa federal prison, walang parol. Ang tunog ng gavels ni Judge Crawford ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang hudyat ng katapusan. Isang katapusan sa paglilitis, isang katapusan sa kalayaan ni Marco. Lumapit ang bailiff. Muli inilagay ang mga pusas sa mga kamay ni Marco. Ang pag-click ng metal ay mas malakas sa pagkakataong ito, mas pinal. Habang inaakay siya palabas, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata, sa wakas, ay may laman na pagsisisi, takot, pagkalito. Ngunit huli na ang lahat. Tumalikod na ako, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat, si Don Ricardo. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang pagdampi ay nagsasabi ng lahat. Hindi ka nag-iisa. Hindi na ako lumingon pa dahil may mga tao na hindi nakarapat-dapat sa pangalawang sulyap. Nang lumabas ako sa courthouse na iyon, ramdam ko ang bigat na unti-unting nawawala sa aking mga balikat. Ang ulan ay tumila na at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, sumilip ang araw sa pagitan ng mga ulap. Alam kong isang kabanata ng aking buhay ang natapos na. Ang hindi ko alam ay ang susunod na kabanata pala ang pinakakarapat-dapat na isabuhay. Portia, ang mga buwan ay lumipas. Ang aking buhay sa Tagaytay ay naging mapayapa. Ang mga apo ni Don Ricardo, si Lily, Noah at Grace ay naging aking mundo. Tinuruan ko silang magbasa, magbilang at ang pinakamahalaga, tinuruan ko sila tungkol sa kabutihan. Sila naman, tinuruan nila akong muling ngumiti. Tinuruan nila akong muling magtiwala. Tinawag nila akong Lolo Antonio at sa bawat pagbigkas nila ng pangalang yon, ang mga bitak sa aking puso ay unti-unting naghihilom. Isang araw, may dumating na sulat para sa akin. Ang pangalan sa sobre ay pamilyar, Marco Morrison. Galing sa bilangguan, tinitigan ko ito ng matagal. Ang manipis na papel na iyon ay naglalaman ng mga salitang maaaring magbigay ng kapatawaran o maaaring magdulot ng mas marami pang sakit. Sa sandaling iyon, lumapit si Don Ricardo. Nakita niya ang sulat sa aking kamay. Gusto mo bang basahin? Tanong niya. Tumingin ako sa sulat pagkatapos ay sa labas ng bintana kung saan naglalaro ang mga bata sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay musika sa aking pandinig. Hindi, sabi ko at iniabot ko sa kanya ang sulat. May mga pintuan na mas mabuting manatiling nakasara. Hindi na nagtanong si Don Ricardo. Kinuha niya ang sulat at simpleng itinabi. Nagsisisi ka ba? Tanong niya maya-maya habang pinapanood namin ang mga bata. Sa donasyon, tumingin ako sa lawa ng Taal. Ang tubig nito ay kalmado at walang hanggan. Nagsisisi ako na nagtiwala ako sa maling tao, sagot ko. Ngunit hindi ko pinagsisisihan ang kabutihan. Ang batong iyon ay nagligtas sa buhay mo. Iyon ay sapat na.
Nang gabing iyon, habang magkakasama kaming naghahapunan, napagtanto ko ang isang bagay. Ito na ang aking pamilya. Hindi ito ang pamilyang pinanganakan ko, ngunit ito ang pamilyang pinili ko at pinili ako. Pagkatapos ng hapunan, tumayo ako sa harap ng salamin. Ang peklat sa aking tagiliran ay medyo kumupas na, ngunit naroon pa rin ito. Isang paalala. Ngunit hindi na ito isang paalala ng kataksilan. Terabis nito paalala sunang ano ang aking nalampasan. At ako ay nakaligtas. Makalipas ang isang taon, ang tagsibol ay dumating sa Tagaytay. Ang mga puno sa paligid ng lawa ay namumulaklak at ang sinag ng araw ay ginintuan, ibinubuhos ang init nito sa loob ng mansyon ng mga De Leon. Sa silid aklatan kung saan ang amoy ng mga lumang libro ay humahalo sa simoy ng sariwang hangin, nakaupo ako kasama ang 3 bata. Ang kanilang mga tawa ang bagong musika ng aking buhay. Lolo Antonio, tawag sa akin ni Lily ang bunso, habang tinuturo ang isang komplikadong problema sa matematika sa kanyang aklat. Hindi ko po ito maintindihan. Ngumiti ako at lumapit sa kanya. Ang aking mga kilos ay mas mabagal na ngayon, ngunit ang aking isipan ay mas malinaw kaysa dati. Tingnan natin, dahan-dahanin natin, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pasensya. Isang pasensya na natutunan ko mula sa sakit. Si Noah, ang nag-iisang lalaki, ay abala sa pagguhit sa gilid ng kanyang notebook, habang si Grace, ang panganay, ay nauuna na ng 2 kabanata sa kanyang binabasa. Tinatawag nila akong Lolo Antonio. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil iyon ang kanilang gusto. At sa bawat pagtawag nila sa akin, nararamdaman ko na ako ay buo muli. Maya-maya, lumitaw si Don Ricardo sa may pintuan, may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang kalusugan ay tuluyan ng bumalik. Ang kanyang balat ay may kulay na at ang kanyang tindig ay mas matatag. Buhay na buhay. Antonio, sabi niya, gusto mo bang maglakad? Naglakad kami sa pamilyar na landas sa hardin kung saan tanaw ang walang katapusang lawa ng Taal. Ang tubig ay kalmado. Isang salamin ng kapayapaan na sa wakas ay natagpuan ko na rin sa aking puso. Binigyan mo ako ng higit pa sa isang bato, Antonio, sabi niya nang mahina, habang nakatingin kami sa malayo. Ipinaalala mo sa akin kung ano dapat ang isang pamilya. Tumingin ako sa kanya, ang aking kaibigan, ang aking kapatid sa ibang paraan. At ikaw naman, sagot ko, binigyan mo ako ng isang pamilya noong panahong wala na ako ni isa. Bago matapos ang kwentong ito, may gusto akong sabihin sa inyo. Sa inyo na nakikinig ngayon, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo. Ito ay nasusukat sa respeto. Sa loob ng 65 taon ng aking buhay, naniwala ako na ang pamilya ay nangangahulugang biyolohiya, na ang isang anak ay mamahalin ng kanyang ama dahil sila ay may iisang dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Nagkamali ako. Si Marco ay hindi nawalan ng ama dahil tinalikuran ko siya. Nawalan siya ng ama dahil siya ang unang tumalikod sa dangal, sa pasasalamat at sa pagiging tao. Ngunit ako ay nakahanap ng isang bagay na mas mabuti. Nakahanap ako ng mga taong nagpapahalaga sa akin, hindi dahil sa kung anong maibibigay ko sa kanila, kundi dahil sa kung sino ako. Kung kayo ay nakaranas na gamitin ng isang taong minamahal ninyo, alalahanin ninyo ito, ang pag-alis ay hindi pagsuko. Ito ay pagpili sa sarili at karapat-dapat kayo sa pagpiling iyon. Siyunang gana kawuping, pangkagabing iyon, habang masaya kaming naghahapunan kasama ang pamilyang De Leon, habang pinapakinggan ko ang mga kwento ng mga bata tungkol sa kanilang araw sa eskwela, napagtanto ko ang isang bagay na napakahalaga. Ang tahanan ay hindi kung saan ka isinilang, ang tahanan ay kung saan ka pinapahalagahan. At ako ay nasa bahay na. Kung titingnan ko na ngayon ang nakaraan, nakikita ko na ang mga pagkakamali na nagawa ko. Nakikita ko na ang mga senyales na binaliwala ko. Nakikita ko ang pagmamahal na ibinuhos ko sa isang taong hindi pala karapat-dapat. Huwag na ninyong hintayin na mapunta kayo sa isang kama sa ospital para lang matutunan na ang bulag na pagtitiwala ay maaaring magdulot ng pagkawala ng lahat.
Huwag kayong magbigay ng mga piraso ng inyong sarili sa mga taong ang tingin sa inyo ay mga reserbang parte lamang. Ito ang aking natutunan. Ang pamilya ay hindi dinidikta ng dugo. Ito ay binubuo ng respeto. Si Marco at ako ay may iisang DNA, ngunit hindi kami kailanman nagkaroon ng iisang pagpapahalaga. Si Don Ricardo at ako ay walang dugong magkaugnay, ngunit mayroon kaming ibinabahaging mas malalim pa roon. Pasasalamat, dignidad at pananampalataya. Naniniwala ako na dinala ako ng Panginoon sa operating table na iyon para sa isang dahilan, hindi para iligtas ang aking anak, kundi para iligtas ang isang tao na siyang magpapaalala sa akin kung ano talaga ang tunay na kahulugan ng isang pamilya. Hinayaan ng Diyos na mawala sa akin ang lahat para mahanap ko ang matagal ko nang nawawala. Isang lugar kung saan ako kabilang. At noong akala ko wala nang natitira sa akin, binigyan ako ng Diyos ng 3 apo na tumatawag sa aking Lolo Antonio. Hindi daw kailangan nila, kundi dahil gusto nila. Ang mga kwentong tulad ng sa akin ay hindi na bago. Araw-araw may mga nakatatanda na ginagamit, itinatapon at kinakalimutan ng mga mismong taong pinagsakripisyuhan nila. Ngunit ang mga kwentong tulad nito ay maaari ring maging kwento ng pagbangon. Mga kwento kung saan ang mga nasira ay nakakahanap ng lakas. Mga kwento kung saan ginagawang biyaya ng Diyos ang kataksilan. Kung kayo ay nanonood nito at kayo ay pinagtaksilan ng inyong pamilya, alalahanin ninyo ito, hindi kayo nag-iisa, nakikita kayo ng Diyos. At ang paglayo sa mga taong nakakalason ay hindi pag-abandona. Ito ay paraan para mabuhay. Huwag ninyo akong tularan. Huwag ninyong hintayin na isang peklat pa ang magturo sa inyo ng aral na dapat ay itinuro na ng mga salita. Protektahan ninyo ang inyong puso, magtakda kayo ng mga hangganan, at tandaan ang mga taong tunay na nagmamahal sa inyo ay hinding-hindi ipaparamdam sa inyo na kayo ay isang transaksyon lamang. Huwag ninyo akong tularan. Ang mga kwentong tulad nito ay nagtuturo sa atin na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Hindi pa huli ang lahat para piliin ang sarili at hindi pa huli ang lahat para mahanap ang pamilyang nakalaan para sa iyo. Hindi sinayang ng Diyos ang aking sakit. Ginamit niya ito para ihatid ako pauwi. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin, kinailangan niyo na rin bang lumayo sa isang taong minamahal ninyo? Paano kayo bumangon muli? Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong kailangang marinig na sila ay mahalaga. At kung naniniwala kayo sa pangalawang pagkakataon, mag-subscribe po kayo sa channel na ito. Bumuo tayo ng isang komunidad kung saan ang kabutihan ang laging nananaig at ang mga nasira ay muling nabubuo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong sariling paglalakbay.